Brothers and sisters, pakibati ang inyong katabi at itanong mo sa kanya, handa ka na ba? Well, to begin with, alam niyo po, we have not seen each other for about a month, no? Tama po ba? Tama po. But in that 1 month, so many things have happened. But so many things are happening and it is just striking us to a point na parang hindi lang natin alam even how to react with all of these things that are happening. Hindi pa nakakabangon ang maraming tao sa lindol. Sinundan nga agad ito ng malakas at kakaibang panahon ng bagyo. And hindi ko alam kung dapat natin ikatuwa na minsan lamang sa isang lifetime dumarating ang ganito kalaking bagyo, tayo pa ay mga saksi nito. No? A lot of people are asking me, para namang alam ko ang sagot. Tinatanong ako, brother, malapit na ba ang katapusan? Sa loob-loob ko lang malay ko, no? Malapit na ba ang end of the world? Sabi ko naman sa kanila, malay ko. Huwag natin intindihin yung end of the world. Problema ng Diyos yun. Ang intindihin natin ang end of you. You know, because even without these natural calamities, we might end. Amen. Amen. And that is the bigger question that we need to be able to answer. Sabi nga ni Pablo in the book of 2 Timothy, chapter 4, 6 to 8, no? Sabi ni Paul, kasi itong si Paul, dating si Saul. Hello? Aba, doon sa ikalawang Timoteo, sinabi niya, kung malapit na siyang patayin, my time has come. Yung naramdaman niya, kasi alam niyo ba paano siya pinatay? Alam niyo paano pinatay si sino? Ano ba? Ikaw ba nag-pray sa Diyos? Hindi kaya nililigaw mo lang ang komunikasyon sa isang landasin na ikapapahamak dito? Hello! Ito pong si Pablo ay namatay sa pamamagitan ng pagkakahugot ng ulo. He was beheaded. And before the time came na siya po ay pinugutan ng ulo, he wrote, alam niyo naman, ang tao yung nararamdaman niya malapit na siya mamatay, isinusulat niya yung makahalaga sa kanya at yung mga realities at insights na kanya natutunan. Amen? Amen. Katulad ni Rizal, bago siya pinatay, sumulat siya ng poem. Ano yung huli niyang sinulat? Doon, ibinuhos niya lahat ng mahalaga sa kanya. At Diyos, Patria, Regio del Sol, sinulat niya mahalaga sa kanya. Yung Kalina. Aba, hindi ako nagsulat ko, si Rizal. Yung mga tignan ng kanya. Amen? Okay, so the thing is, itong si Pablo, by the way, this is not my discussion, but nevertheless, I believe this is the last time we're gonna see each other for the year 2013. Kasi po, bakasyon na kayo eh. Next month, wala na tayong third. Pero ba kayong third week? Wala na. 19? Oo, third week, wala na mo. Kasi wala na rin ho ako noon. Meron ba kayo? Maghanap na ho kayo ng kapaliguran. Ha? Paalis ho ako. On the 14th, I will be leaving. Christmas party na? Ano po yan? Kailan mo ang party mo? 14. May party pa kayo na Tsaka na natin mag-usapan yung mga bagay talaga malapit na mag-uhumundo. Sayang naman, December 14 po kasi I'm leaving to see my family. Our children. So, in advance, po? Salubong. Salubong. Gusto niyo ba ako magsalita ngayon? Hindi ko naiintindihan ang mabalak ninyo minsan eh. Anyway, seriously, I will be, God willing,
will be out December 14. So, kung mayroon man po kayong kasunod na naka-assign sa akin, Sister Lee, you know what to do, di ba? And God willing also, we see each other January, Thursday of January. Tama po ba? Yes. Kasi tayo first month. Ano po? Kasi January 2 kasi, hindi mo bumabalik yung mga tao. Hindi pa So, siya 9 pa lang first. Line of first. Oo. So, bakit? Okay, sa February na po tayo magkita. 23 magyayari. 4th yan, 4? 4. Di mag-ayos tayo ng schedule, di po ako pwede ng 4. Oo, hindi sa pwede Yes, ng opo. 4. Kasi po ay meron po akong tinuturuan na 13 taon ko na po, pang-14 taon namin. Tayo ba'y mag-aayos sa schedule na kailangan? Utang na loob naman. Pwede bang balakpakan yung mga ito? Wala sila sa diwan. Hello! Po? Balik na rin 16. 16. Balik na lang. Balik na lang. Oo nga, ganun na talaga ako eh. Kayo na lang gusto. Di ba? Okay. Sana man lang sa ating paghihimulit ng taon, hindi tayo nagkakainis na. Ay, naku, palakpakan na lang muna natin ng Diyos. This quest, I would like to greet everybody advance holiday seasons. Advance Merry Christmas and Happy New Year sa inyong lahat. And in spite of all these things that are happening, we find it in ourselves really to find joy in the things that are happening in spite of the darkness, di ba? Sabi nga po, alam niyo nung maliit po ako, bata pa ako, natatanda ako, mayroong super bagyo noon, pangalan Yulin. Naalala niyo ba yun? Yes. Kasi inilikas po kami ng mga magulang ko dahil yung area namin, walang kuryente, walang tubig, nilagay kami sa somewhere na kahit walang kuryente, at least may tubig. Parang malaking issue yung bagyo na yun eh. Ang pag-asa, hindi po ba itinatabi na ang mga mapaminsalang pangalan at hindi na yan inuulit kamukha ng Tontoy. Hindi na uulitin yan kasi sobrang naging mapaminsala siya. Amen? Hindi po bakit inulit yung Yolanda? Di ba ka mag-anak ng Yulin? Nickname yun siya. Ngayon kinuha na sa NSO yung original name, yung Yolanda na. Anyway, be that as it may, isang bagay yung maliwanag na maliwanag doon, katulad ng sinabi ni Pablo sa ikalawang Timoteo, chapter 4, 6 to 8. Ano sabi niya doon? My time has come. Dumating na ang oras ng aking pagpanaw. Ano pong ibig sabihin nun? Lahat tayo may oras ng pagpanaw. All of us have our own schedules coming. Alam niyo po, ang pinakamahalaga is not for us to be worried about the schedule kung kailan darating. But what we ought to be doing is that we ought to be preparing for that. Alam niyo ho, yung ating buhay ngayon is our actually preparation for the next. Amen? Amen. And sa lahat po ng naghanda, tignan niyo nga yung katabi niyo, mukha bang handa na siya. Wag ho ako! Tignan niyo yung katabi niyo, mukha bang handa na. Tignan niyo. Naghahanda. Amen? Para mo sa lahat ng naghahanda, what awaits us is not tragedy, but what awaits us are rewards. Ganti. I will not be talking about the rewards. I might be talking about the rewards next year na pag nagkita-kita tayo para meron naman tayong inspirasyon sa 2014 na pasok. Amen? Amen? At ayoko rin po na tayo ay mabitin. Napakaganda kasi if you will notice, we have been talking about what? Servanthood. Yun po yung ating serye ng pag-aaral. Servanthood. At lahat po ng nauna natin pinag-aralan, sinabi natin, as servants, there are at least pinakamahalagang tatlo na character traits. First, a servant is a what? A giver. You know that series of being a giver, dalawang
lessons yun eh. We have lesson part 1 and part 2, right? Tapos, after that, number 2, a servant is a what? A forgiver. Naging dalawang parts din yan. Yung offended at saka yung offender. Do you remember it? Yung iba, sabi ng iba sa akin, parang, absent lang po kayo mga banay. Are you new? I'm absent. Yes, new. That's why. Kaya sabi ko, parang mga bagong faces to. Ano po? ME? Or CLSS? Or ME graduates? We'll show on to have another ME this November, di ba? Yes. Next year. Sipag nyo, ha? Talaga, ha? Tignan nyo sila mabuti, oh. Kasi baka ito na, huli na yung makita. Joke lang. Oo, kasi nasanay na ho ako yung nakita mo ngayon, hindi mo na makita next week. Ay, tinitigan mo na kayo, baka kasalubong tayo eh. Nawa, di ba? You stay. Why? Ang mabuhay na kasama namin si Kristo, mahirap na hulog, mabigat na. Hindi lalo pa yung wala siya sa buhay namin. Eh yun nga, kapiling na ng mag-asawa si Jesus, nahihirapan pang mag-survive. Eh lalo nang mahihirapan kapag hindi pa kasama si Jesus. Amen? Amen. So this community is actually your home with Jesus. So feel at home. Amen? Okay, so the servant is a forgiver, the servant is a giver, and the last one, it just have, it only has one lesson. The servant is a forgetter. If ever there is such a word, forgetter. Now, that is our discussion tonight. The servant as a forgetter. Merong isang pamilya, alam nyo kasi ang tao habang nagkakaroon, nagiging makakalimutin. Minsan, isang araw, hinahanap ko, Mami, kasi may salamin ko, hindi ko makakita. Ay, suot mo, nandito na kagad. Minsan may ganun tayo mga moment eh. Amen? Di ba, Bishop? Di ba? Di ba naramdaman? Alam mo, kailangan maging makatotohanan ka na. Magte-2040 na, ngayon hindi ka ba nagsasabi ng totoo eh. May isang pamilya, magkakapatid sila. 96, 97, 98. Talaga nga namang puro, ang sakit na ganyan ito, kalimot na. Puro walang asawa, puro babae. So, sabi nung bunso, yung 96, naku ate, nag-uusap sila sa table, sa may lamesa. Parang nakalimutan ko yata isara yung shower sa taas, naligo ko kanina. So, sabi nung panganay, umakyat ka. Sayang yung tubig kung hindi mo ito isasara. Ay, sige, umakyat naman siya. Yung 96. Pagkakita niya yung shower, abay, tumutulong nga ang tubig. Diba? Doon sa bumabagsak doon sa kanila na bathtub. May bathtub pa. So, ginawa na, isasara niya, paghambang po niya ng bathtub, huminto. Sabi niya, ako ba'y maliligo? Tapos yun. Nakalimutan. Sabi niya, ate, bigay ng tulong. Tulong, ate. Hindi ko maalala ko ako'y maliligo, tapos na eh. So sabi ng pangalay, ito mga naman kong kapatid natin. Sige na nga, ikaw na umakyat at alalayan mo nga yan, umakyat yung 97. So, yung 97, umakyat ng hagdanan, hindi may kalahati ng hagdanan ay may landing. Okay, pagdating niya sa landing, huminto. Ako ba'y aakyat o bababa? Ate, tulungan mo ko. Pag ganito bahay mo, mababa din. Eh, hindi ko maalala ko ako'y aakyat o bababa. Alam mo, nagalit ng panganay. Sabi ng panganay, Asos Mariosep, pag ganyan naman kayong dalawa, mamalasin talaga tayo. Naalala niya, masama yung salitang mamalasing. So, para makontra yun, alam mo yung ginagawa natin, yung napunod, di ba? Sabi niya, hindi to. Tuloy. Nakalimutan niya siya yung kumatok. Akala niya may tao.
Alam niyo po, huwag kayo mainip, aabutin niyo. Yung tao po has been designed among all of God's creation. Tayong lahat po ay kakaiba because tayo po yung the best in the sense that we have been created with a mind. We have been created with a brain that comes with it, a mind. Ano ba yung brain sa Tagalog? Utak. Ano ba yung mind sa Tagalog? Isip. Oo. Lahat tayo may utak. Amen? Ito yung sabi mo, may isip ba yan? Yan ang tanong eh. Alam niyo po, the mind has a very, very special feature. Yung ating isipan has a very special feature. At ang feature na ito ay tinatawag na filing. Meron siyang filing feature. Ang tawag doon ay memory. Yung mga computer na yan, yung mga memory, di ba? Mga gig, mga gano'n, di ba? Terabytes na, di ba? So anyway, not only that, ito pong utak ng tao, itong ating isip, is a fabulous computer capable of, hello? It is capable of recording 800 memories per second. 800 memories per second, and it is able to record continuously for 75 years. Ganun mo ang husay ng ating tukote. Ito po ay 75 years na gagana na nagre-record nang hindi napapagod. Ang katawan natin ay pwedeng mapagod, pero ang utak ay naman, it just keeps on working. Amen? It is just unfortunate, hello? That according to scientists, makinig ha, ang ginagamit daw ng tao ngayon with his brain power is only about 2%. Some even less. Tingnan mo yung katabi mo. Baka kaya mga 0.5 lang siguro. Okay, the thing is, kahit na tayo daw po ay nakakalimot, kahit daw po tayo ay kuminsan hindi makaalala, yung isip natin will record everything. That is why there are moments you are surprised. Ay, oo nga! Bumabalik eh. Kasi yung mga files na ito, permanente. Now my question is this. Kung ganoon ka-efficient ang ating utak para mag-record ng mga nangyari sa buhay natin, how in the world can we forget people who have wronged us? Kung gaano katindi ang memoryang ginagawa ng ating isipan, how in the world can we forget the painful events of our lives? Ano ba? Kaya nga meron tayong kasabihan. Ha? Ano yan? Forgive and forget. Mauna yung forgive bago tayo mag-forget. Why? Because pag binaliktad natin, kakalimutan, pinatatawag ko siya, kung makakalimutan ko, hindi na aabot sa punto na tayo makapagpapatawag pa. It will never happen. Are we clear on that? Okay. That is why, brothers and sisters, sinasabi po, let us be very, very clear. Ano bang ibig sabihin, Brother Rick, when you are saying that a servant is a forgetter? Let's see. I am talking not on its literal sense, but on its spiritual sense, found in the book of 1 Corinthians 13. Makita natin ito sa unang Korinto 13, the verses are 4 hanggang 5. A very, very familiar verse to all of us. Hello? Pansinin po ninyo, yung spiritual sense ng pagiging forgetful is, sabi, love is patient.
Love is kind. It is not